Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Kaya, kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi po natin sinasabi, ano po, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, talasasin po natin ang kwento ng rabay. Ang pabagat po ng kwento ng rabay ay ang kagustuhan ng ating puso at ang pagpapala ng isang taong matuwid. So, ano po bang mapapala natin? Ang lagi nating tinatanong. Kung minsan ay parang hindi natin nararamdaman yung pagpapala na pinangako sa atin. Pinipilit nating maging matuwid ayon sa salitang ibinigay sa atin ng ating Ama. Pero tandaan natin ng kwento na ang ating kapusuan, ang ating pag-iisip, ay makalaman. Kaya kung may pagkakataon na hindi nangyayari ang ating mga hinihingi at yung pagpapala na hinihintay natin ay maaaring hindi pa dumarating, maaaring dahilan ay mayroong pumipigil sa atin. Yung pumipigil para lalong mahubog ang ating pananampalataya at lalo tayong umasa sa Ama. Dahil kung minsan ang ating makalaman ang siyang nagbibigay sa atin ng mga negatibong pananaw sa buhay, ito yung sinasabi nating pangamba natin na baka hindi mangyari yung mga bagay sa ikabubuti natin dahil maaaring tayo po ay hindi nagtitiwala o mayroon tayong agam-agam o mayroon tayong pag-aalinlangan sa ating puso. Now, puntahan natin ang kwento bakit tayo may pag-aalinlangan. Sa ating kaisipan, ano ba ang nasa pusong ito? Now, talasasin natin na magmula pa ng una ay may sinabi ng ating Amang Yahweh sa puso ng tao na nasa kaisipan ng tao. Puntahan natin ang sinasabi dito sa Jeremiah. Narinig natin ang patutuo ni kapatid na Teresa. Alam nyo, pag pumasok sa puso ng tao yung salitang makalaman, hindi po niya sinasanto kung sino ka. Maaaring ikaw man ay kamag-anak niya, mga magulang, or mga kapatid. Pag pumasok na po yung salitang makalaman, ang kanyang pinanampalatayanan lamang, ang kanyang sarili na siya ang tama. Bakit? Ang puso ng tao ay sinasabing kasamaan ang nasa kanyang pag-iisip. Sabi dito sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ito ang sabi ni Amang Yahweh. Ang puso ng tao ay mandaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Anong sabi ni Amang Yahweh? Kung hindi nyo pa naunawaan ng tao, ito'y dapat na nating maunawaan. Unahin natin sa ating sarili. Ang puso daw natin, hindi ito, ang puso daw natin, sabi niya, mandaraya ng higit sa lahat ng mga bagay. Pag sinabing mandaraya, meron siyang kaisipan na kung minsan siya ay nananampalataya, may mga pagkakataon na nangingibabaw yung pag-aalinlangan. May mga pagkakataon na makakaisip siya ng tama, pero mas marami yung pagkakataon na mas iisipin niya ang kanyang sarili muna. May mga pagkakataon na tayo naaawa, pero mas marami yung pagkakataon na isinasantabi natin yung awa at pinapanguna natin yung ating mga mahal sa buhay. Bakit? Ito'y typical sa tao. Normal lang sa tao sasabihin natin, yes. Bakit? Dahil ganito siya ginawa. Ganito siya, hindi siya ganito ginawa. Ganito siya ipinanganak sa lupa. Dahil ang ginawa ng Ama in the beginning ay hindi ganito. Pero nang ipinanganak ang tao sa lupa, mula sa pagkakasalang minana natin sa ating ninunong si Adan at si Eva, ganito na yung kalooban ng tao. Bakit? Dahil puntahan natin ng kwento sa Genesis chapter 6 verse 5. Ito yung kwento kung bakit natin mapagtatanto na ang kapusuan ng tao ay masama. Bakit? Dahil mismong ang lumalang sa kanya na nagbigay ng lahat ng kanyang mga pagpapala hanggang ngayon, ay may nasalita nung kanyang makita kung gaano kasama ang tao pag iniwanan mo sa kanyang sarili at nag-isip para sa kanyang sarili lamang. Sabi niya dito sa Genesis chapter 6 verse 5, at nakita ni Amang Yahweh na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa
at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang. Anong sabi niya? Nakita ni Amang Yahweh na ang kaisipan ng tao ay puro masama. At dahil dito, anong sabi ni Amang Yahweh sa verse 6? At pinagsisisihan ni Amang Yahweh na kanyang nilalang ang tao sa lupa. At nalumbay o nalungkot si Amang Yahweh sa kanyang puso. Now, imagine ninyo na ang gumawa ng langit at lupa at ang lahat ng mga bagay na nakikita ng ating mga mata, magmula sa kaitaasan hanggang sa kailaliman ng lupa. At ginawang wangis niya ang tao. Pero dumating po yung punto na siya po'y nagsisi na nilalang niya ang tao. Hindi po siya nagsisi ng nilalang niya mga hayop. Hindi po siya, kumbaga hindi siya nagdalawang isip nang ikumpara niya ang tao sa kanyang salita kay Isaiah at kay Jeremiah na mas mabuti pa daw ang mga hayop. Marunong kumilala ng kanilang mga amo at mga nag-alaga. Pero ang mga tao na nilikha ng Ama ayon sa kanyang wangis, hindi nakakaalala. Ganito po ang ating kinasasadlakan. Ganito ang turing sa atin ng Ama. At dahil sa ating kalagayan, naawa ang Ama sa atin. Ano po? Bakit? Dahil kung iiwanan niya ang tao sa kanyang sariling kusa, nung sabi po niya, sila po ay patungo sa tiyak na kamatayan. Kaya sabi niya dito sa Job, chapter 15, verse 14, Job chapter 15, verse 14. Ito, para magkaroon tayo ng pangunawa, kung hindi pa natin kilala ang tao sa ating panahon, siguro naman madadagdagan ang pangunawa natin kung bakit ganito ang ganito ang ipinakikita ng ating mga kakilala, mga mahal sa buhay, yung narinig natin patotoo ni kapatid na Teresa at sa mga iba pang mga pagkakataon. Ano po, mas namamayani yung makalamang kaisipan ng tao. Sabi niya dito sa Job chapter 15 verse 14, ano ang tao upang maging malinis at siyang ipinanganak ng babae upang siya'y maging matuwid? Paano daw malilinis ang tao? At paano ba siya magiging matuwid? Ang sagot po, kailanman po ay hindi magiging matuwid ang tao. Bakit? Dahil ang puso ng tao ay makalaman. Tandaan po niyo yan. Bakit? Eto, puntahan natin. Isaiah chapter 53. Isaiah? Salmo chapter 51 verse 5. Tandaan po ninyo. Hanggat hindi naaalala ng tao at nauunawa niya na siya walang magagawang matuwid sa kanyang sarili, ay magpapatuloy po ang tao sa paggawa ng kasamaan. Bakit? Dito kay David, sabi ni David dito sa chapter 51 verse 5 ng mga awit, narito, sabi niya, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Now, bakit ganitong sinabi David? Yes, dahil mismong si David na pinili ng Ama na sinasabing may pusong Ama, one way or the other, dumating yung punto na siya nagkasala at kinalimutan niya ang awa niya sa tao. Kinalimutan niya na ingatan niya ang tao dahil siya mismo ay gumawa ng pagkakasala sa kanyang kapwa. Nagpapatay pa siya ng kanyang kapwa ayon sa kwento. Kaya sinabi ni David, ako'y nagkasala. Dahil bakit? Dahil siya ay ipinaglihi sa kasalanan mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. So talakasin po natin ng kwento. Ano po? Ito ang kagustuhan ng puso ng tao. Gumawa ng masama. Idagdag pa natin dito sa chapter 51 verse 3. Chapter 53 should I say, verse 1 to 3. Aklat ng mga awit, chapter 53, verse 1 to 3. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Elohim. See, tandaan ninyo, ang puso ng tao ay masama. Hindi niya maaalala sa kanyang puso na siya ginawa ng isang napakapangyarihang Elohim. Bakit? Dahil ang puso nga niya ay makalaman, makasarili. Ano po? Sabi niya, ang mangmang niya ay nagsabi sa kanyang puso, walang Elohim.
nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Tinunghan ng Ama ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang makakaunawa na humanap sa Elohim. Anong sagot ng nakita niya? Verse 3, bawat isa sa kanila ay tumalikod. Sila'y magkakasamang naging mahahalay. Walang gumawa ng mabuti. Wala. Kahit isa. Wala kahit isa. Lahat ay gumagawa ng pagkakasala. Ito pong dahilan kung bakit sinabi ng ating Amang Yahweh na siya magpapadala ng kanyang mga lingkod. Bakit? Dahil kung hindi siya magpapadala ng kanyang mga lingkod na ito'y hinango mula sa kanyang kaawaan, kagalingan at pagpapala, walang kaligtasan ng tao. Bakit? Lahat, sabi niya, ay nag-iisip na gumawa ng masama. Wala kahit isa ang naghahanap ng katwiran ni Amang Yahweh. Ano po? Sabi niya dito, sa Ecclesiastes, chapter 9, verse 3, mga ngaral, ito, tandaan pa natin, para patunayan natin na ang tao sa kanyang sarili ay walang kaligtasan. Tandaan niyo, sabi ng ating sulat, ang tao sa kanyang sarili ay walang kaligtasan. Kaya sabi niya dito sa Ecclesiastes chapter 9 verse 3, ito'y isang kasamaan sa lahat na nalikha sa ilalim ng araw, na may isang pangyayari sa lahat. Sabi ni Solomon, oo, gayon din, ang puso ng mga anak ng mga tao ay puspos ng kasamaan. Bakit? Naobserbahan ito ni Solomon nung siya nabubuhay. Ang puso ng tao, isinama ba ni Solomon ang kanyang puso? Yes. Bakit? Tao din si Solomon. Kaya ang puso ng tao, sabi ni Solomon, ay puspos ng kasamaan at kaululan ang nasa kanilang puso habang sila'y nangabubuhay. Habang sila'y nabubuhay, sabi ni Solomon, kaululan ang kanilang naiisip. Anong pagsasabing kaululan? Sila'y nag-iisip lamang ng kanilang sariling lamang at ang mga material na bagay na makapagpapasaya sila. At according to Solomon, ito ang kaululan ng tao habang siya nabubuhay dito sa lupa. Tama, mali? Tama. Itaas natin ang ating sarili dahil one way or the other kasama tayo. Wala tayong inisip kundi ang ating sarili at ang mga material na bagay na nakikita ng ating mga mata. Kaya nga tayo nagtatrabaho 24/7. Kaya kung minsan pati araw ng pagsamba, kinakalimutan natin. Pati araw ng mga pista ng ating Elohim na binigay sa ating, kinakalimutan natin. Bakit? Dahil sa ating mga sariling pangunawang kaalaman at makalaman at mga material na bagay na nakikita ng ating mga mata. Bakit? Dahil ito ang gusto ng ating mga puso. Kasama ang ating mga sinasabi nating pagmamahal sa ating mga anak. Kung bibigyan natin ng diin ang mga material na bagay na ating pinapangarap na makamtan ng ating mga anak, kung bibigyan natin ng katuturan at the end of the day, lahat ito'y may iwan dito sa lupa. At wala tayong dadala kahit isa pagpanaw natin sa lupa. Bakit? Paalala natin si Job, na sinabi ni Job sa Job chapter 1 verse 21, hubad ako na ipinanganak ng aking ina, hubad akong babalik. Ako'y mula sa alabok din ako babalik. Pero kung minsan nakakalimutan po natin, ano po? Nakakalimutan natin na tayo din mamamatay. At ang lahat ng ating pinagpapaguran dito sa lupa ay mawawalang parang bula. Mawawalang parang bula. Bakit? Dahil ipinamulat sa atin ng ating Ama na ang mga nakikita natin dito sa lupa ay mawawala din balang araw. Tandaan niyo ang kwento. Bakit? Isinulat ba sa atin na mawawala mga bagay na ito? Yes. Ito, sabi niya dito sa aklat ng Korinto, I believe.
Pangalawang Korinto chapter 4 verse 18. Ito ang sabi ni kapatid na Saulo. Pangalawang Korinto chapter 4 verse 18. Ito, para maunawaan natin ang kwento na ang ating mga pinagpapagalan dito sa lupa ay mga mawawala. Pangalawang Korinto chapter 4 verse 18, sabi ni Saulo, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Everything na nakikita mo, sabi ni Saulo, ay may ending. Lahat ng pinagpapaguran mo ay may ending. Lahat ng nakikita ng iyong mga mata ay may ending. Pero ang hinihintay daw natin na mga nananampalataya na biniyayaan ng Ama na makaunawa ng kanyang salita, makaunawa sa kanyang kadakilaan, makaunawa sa pagganap ng kanyang kalooban. Ang ating daw hinihingi at hinihintay, yung mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. At anon po yun, yung mga bagay na hindi nakikita, yung nakatagong kaharian ng Ama na bababa balang araw. Yun ang ating hinihintay. Pero sa mga tao na ang kanilang kaisipan ay dito lamang sa lupa, dito rin sila magtatapos. Ito ang kagustuhan ng puso. Ano po? Ito ang kagustuhan ng puso. Tandaan po natin, ito ang kagustuhan ng puso. Kaya ang sabi dito sa Mateo chapter 15 verse 19, Mateo 15:19. Mateo 15:19. Ayan. I pray na matapos yung aral natin dahil na naghihintay sa akin na ating uordinahan sa bandang 12:30. Mateo 15 verse 19, sabi niya rito, sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip. Tama ba? Mateo 15:19. Sa puso daw ng tao nang gagaling ang mga masasamang pag-iisip. Saan nang gagaling ang masasamang pag-iisip? Sa puso ng tao. Lahat po ng kasamaan na nakikita po natin, ito po'y gawa ng puso ng kaisipan ng tao. Hindi po gawa ng mga hayop. Tayo may gawa. Tao ang gumawa ng lahat ng kasamaan. Magmula ng lalangin ng sanlibutan at magmula ng nasulat ang kasaysayan ng mundo, tao ang may gawa ng lahat ng kasamaan. Ano po? Kaya, ito ba ang nanaisin nating kapusuan? Ito pa, dagdag pa natin. Lucas chapter 6 verse 45. Lucas chapter 6 verse 45. 6:45. Ito, sabi pa niya. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat sa kasaganaan ng kanyang puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Now, dito napapansin natin yung pagkakaiba. Ng puso, sabi niya na may mabuting puso at ng puso ng taong walang pagpapala. Bakit? Tandaan yung kwento kanina. Ang tao kapag iniwanan mo sa kanyang sarili ay kahit kailan hindi gagawa ng mabuti. Ito ang kinasasadlakan ng tao kaya dumating yung punto na sinabi ng Ama na kailangan niyang magpadala ng kanyang lingkod dito sa lupa upang iligtas ang tao sa kanyang tiyak na kamatayan. At matuto siyang kumilala kung sino ang kanyang iluhin. At kumilala at makaunawa ng kanyang salita. Ito yung pagpapala na tinanggap natin ng mga nananampalataya. Dahil nang bumaba dito sa lupa ang mga lingkod ng Ama na sa ating panahon, no po, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay isinulat sa kanya na ang talata na siya ay ililigtas o siya ang magliligtas sa kanyang piniling bayan mula sa tiyak na kamatayan. Ito yung kasulatan sa John chapter 3 verse 16 na ganun na lamang ang pagsinta ni Amang Yahweh sa sanlibutan na ang sino mang sasampalataya doon sa ibinigay na lingkod
na namatay sa tulos para sa patawad ng ating mga kasalanan, ay huwag mamatay, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang pangako sa atin. Yun ang sinampalatayan nating mga nananampalataya. Kaya sinasabi niya rito na out of the goodness of one's people's heart, mula sa kabutihan ng puso ng isang tao ay makagagawa siya ng mabuti. Pero ang tao ay magkakaroon lamang ng kabutihan sa kanyang puso kapag nakilala niya kung sino ang kanyang Elohim at sino ang kanyang manunubos. Other than that, hindi kailanman makagagawa ang tao ng kabutihan sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili. Kaya sabi niya dito sa aklat ng Hebrew, chapter 3, verse 12, Hebrew chapter 3, verse 12, ito ang sabi niya, Hebrew 3:12. Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Ama na buhay. Now, anong sabi ni Saulo? Mag-ingat kayo mga kapatid, sabi niya. Baka mayroon daw sa atin na may pusong masama. Dahil yung pusong masama na purong makalaman at purong makasarili, hindi niya iniisip si Amang Yahweh. Hindi niya iniisip ang kanyang kapwa. Dahil siya ay walang pananampalataya. At dahil doon, sabi niya, nahihiwalay siya sa pagliligtas at pagpapala ng Ama na lumikha sa kanya. Now, sinong pinag-iingat dito? Tayo na sa ating panahon. Mag-ingat kayo, sabi niya, dahil kayo ay nanampalataya na. Baka dumating ang araw, makalimutan niyo ang inyong pananampalataya. At paano natin ito makakalimutan? Kapag nauna sa ating puso ang gawang makalaman at mga pangarap na makalaman. Bakit? Ito ang desire, ito ang kagustuhan ng ating mga puso. Sino ba sa atin ang ayaw maging milyonaryo? Wala. Wala sa atin ang ayaw. Gusto nating lahat maging milyonaryo. Tama, mali? Yes. Sino ba tayong gusto magkaroon ng masarap na maayos na pamumuhay? Lahat tayo. Lahat. Kaya nga, kung pwede nga lang, gawin nating araw ang gabi at gawin nating gabi ang araw. Bakit hindi? Bakit? Dahil yun ang ating kagustuhan bilang mga tao, yun ang nasa puso natin. Pero sana naman magmula ng tayo na nampalataya, hindi na ito na sana ang pinangarap natin. Bakit? Tandaan nyo dito sa aklat ng Lucas. Dahil kung ganito pa ang pinangarap natin na may mga kapatid ko, sayang ang pagkamatay ng Rabay sa tulos. Dahil kung ito yung pangarap pa rin natin hanggang ngayon, sayang yung pagkamatay ng Rabay sa tulos. Walang silbi ang pagkamatay ng Rabay sa tulos. Wala. Sinayang lang natin ang dugo ng Rabay na nabubo sa tulos. Bakit? Hindi siya namatay para sa atin. Dahil hindi natin binibigyang halaga ang kanyang kamatayan. Bakit? Dahil hindi natin inaalala na ang kanyang kamatayan ay para ibalik tayo sa piling ng Ama. Pero tayong umaayaw. Kaya ito ang sabi ng Lucas chapter 12 verse 34. Ito ang sabi ng Lucas chapter 12 verse 34. Lucas 12:34. Sapagkat kung saan naruroon ang inyong kayamanan, ay duroon naman ang inyong puso. No, anong ibig niyang sabihin kung saan naroon ang inyong kayamanan? Kung nasaan yung ating pinapahalagahan, yun ang kayamanan natin. Hindi yung pera natin sa bangko ang kayamanan natin. Dahil kung tayo po ay may pera sa bangko, pero kung mamamatay naman yung mga mahal natin sa buhay, walang silbi yung pera natin sa bangko. Tama, mali? Yes. Ang ibig sabihin kung nasaan yung ating pinapahalagahan dito sa lupa, andoon yung ating puso. Andoon yung ating puso. Kaya yung kagustuhan natin na tulungan yung ating mga anak,
tayo po'y magpupursigi, maghahanap buhay 24/7. Ano po? Para matulungan sila. Gagawin natin ang ating mga gawa. Now, hindi ko po sinasabi na ito'y masama. Hindi ko sinasabi na ito'y masama. Pero talastasin ninyo na may mas importante sana bago dito. Dahil kung ipapamana lang natin yung mga material na bagay dito sa lupa, darating ang araw, mga kapatid, mawawala po. At hindi nga natin alam kung ito'y pahahalagahan nila. Ha? Hindi natin alam kung pahahalagahan nila. Pero kung may papamana natin dahil ang ating pananampalataya, yun ay dadalhin nila hanggang sa kanilang hukay pagdating ng araw. Po, nakakalimutan natin. Ano po? Kung alin yung mahalaga sa buhay natin. Yung nakikita ba natin ang mahalaga? Hindi. Sabi ni Saulo, ang mahalaga yung hindi nakikita. Ano po? Tandaan po ninyo. Si Saulo nagsabi, ang mahalaga yung hindi nakikita. Yung ipinangako sa atin balang araw na nasa kalangitan pa ngayon. Nabababa dito sa lupa, barang araw. Yun ang mahalaga sa amin ni Saulo. Hindi yung narito sa lupa. Pero ang ating kaisipan at yung mga mata natin, dito lang sa lupa. Sana naman hindi. Ha? Sana naman hindi. Ha? Sana naman hindi. Matuto tayo sa mga aral. Ano po? Kaya sabi dito sa Proverbio chapter 4 verse 23. Proverbio chapter 4 verse 23, Kawikaan chapter 4 verse 23. Kawikaan chapter 4 verse 23. Ito ang sabi sa Kawikaan chapter 4 verse 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dito lumalabas ang alalahanin ng tao. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Dahil lahat na mga haharapin mong problema, haharapin mong pagsubok, haharapin mong pagpapala, ay nasa buhay na ito. In this life, sabi sa Kawikaan ni Solomon, ingatan mo ang buhay mo. Bakit? Sa lahat ng mga mangyayari sa buhay mo, mararanasan mo in this life. Now, ang tanong, alin ang pipiliin mo? Dito tayo nabubuhay at kung sa pag-unawa po natin sa mga nakarang aral, this is the boot camp. Ito yung training ground kung tayo nga ay may karapatan sa ipinangakong kaharian ng mabalang araw. Ito yung training ground natin. Kaya ang tanong, susundin ba natin ang ating kaisipan o tayo ay magbibigay daan sa pananampalataya na ibinigay sa atin ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach? Yun ang tanong sa atin. Kaya sabi dito sa aklat ng Colossus, chapter 3, ito ang sabi dito sa Colossus. Colossus chapter 3. Colossus chapter 3 verse 1, 2, and 3. Sabi dito sa Colossus, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ng Mesyas, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ng Mesyas na nakaupo sa kanan ng Ama. Now, medyo malalim po ito, ano po? Ang sabi ni Saulo, kung kayo ay muling binuhay, nakalakip ng Mesyas. Anong ibig niyang sabihin? Tayo daw ay patay before. Now, tandaan natin, ang sino mang nabubuhay dito sa lupa ng tanging kaisipan ay itong sanlibutan, sila ay patay sa harapan ng Ama. Lahat ng tao ng kaisipan ay dito lamang sa lupa at hindi yung nasa kalangitan na kaharian ng Ama. Silang lahat ay patay sa Ama. At tayo'y ganun din bago natin nakilala ang Rabbi. Patay din tayo. Bakit? Walang buhay sa atin. Bakit? Dahil ang puso natin ay masama. At alam natin ang kabayaran ng kasamaan. Kamatayan. Walang pag-asa sa atin. Pero dahil sa awa ng Ama, natuto tayo sa aral, nanampalataya tayo at ngayon ay tinatawag na mga lingkod ng Ama.
Hallelujah! Now, ang tanong, kung tayo nga talaga ay muling binuhay at sinabing tayo may pananampalataya. Anong sabi ni Saulo? Sana, sabi ni Saulo, ang ating kaisipan ay yung mga nasa kaitaasan. Ibig sabihin, hindi na natin ipinapanguna yung mga narito sa lupa. Yung mga pangarap nating mga material na bagay, yung mga pangarap nating makasanlibutan, sana naman hindi na yun nasa una ng listahan. Kung dati-rati, nasa unang listahan mo yun, ngayon naman siguro, baka nasa dulo na. Dahil ang inuuna mo ngayon, kung paano maganap ang kalooban ng ating Amang Yahweh. Sana, ganun na po, ano po. Yung pangarap mo na ngayon ay maturuan ng mga anak mo sa mga salita ng Ama. Yung pangarap mo ngayon ay maturuan ng yung mga apo na patuloy na magbapala ng yung pananampalataya. Hindi na yung iniisip mo palagi na kailangan mo maghanap buhay para tulungan yung mga anak mo sa pagbabayad ng kanilang mga utang, pagbabayad ng ganito, pambili ng ganon, pambili ng ganito. Abay kapatid ko, hindi matatapos ang gawain mo dito sa lupa kung ang iniisip mo ang tulungan yung mga anak mo sa pagbabayad ng mga bagay na inuutang nila at patuloy na inuutang at ginagamit dito sa lupa. Hindi matatapos. Hindi matatapos. Kaya alam nyo, nangako ako sa ating Amang Yahweh na kapag ako po'y nakapag 20 years old, dahil ito'y pinangako ko. 20 years na ako nakapagtrabaho dito sa Amerika, dahil ito yung pinangako ko noong 2008. Dahil sa dami ng mga, alam kong marami akong mga pagsubok na mararaanan dito sa Amerika. Umiiyak ako ng mga panahon yun, kaya sinabi ko, Amang Yahweh, kung ako'y makapaghahanap buhay ng 20 years sa Amerika at pwede na ako mag-retire, gaganapin ko yung pangako ko sa iyo na ibinigay mong gawain ko na magiging pastor mo barang araw. Yun ang pinangako ko. Dahil ayoko maghahanap buhay for the last day of my life na gawin yung mga bagay na nasa sanlibutan para tulungan ang aking mga anak at mga iba pang mga bagay. Hindi masama para sa magulang. Pero sana, bilang isang nananampalataya, unahin natin yung mga bagay na nasa taas na. Kaya sabi dito ni Saulo, hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas. Dahil kung itatanong natin sa ating sarili, kailan tayo magsisimula sa paghahanap ng mga bagay na nangasa itaas? Pag tayo po'y matandang-matanda na, at wala na tayong lakas para gawin ang kalooban ni Amang Yahweh, o ngayong tayo medyo kalakasan pa at maaalala natin si Amang Yahweh sa ating buhay. Ano po? Now, maalala niyo ang kwento nung kamay na sumulat sa pader? Now, dapat sana maalala niyo yung kwento ng kamay na sumulat sa pader. Anong sinabi po ng kamay na nasulat sa pader? Many, many tekel parsin. Tandaan niyo po yun sa sulat ni Daniel. Inaaral na natin ito. Anong sabi po niya doon sa many, many tekel? Ano po sinabi niya? Many. Tinimbang ka. Tikel. Ngunit kulang. Now, tandaan ninyo. Tayo ay may bigat. Pero sa pamantayan ng Ama, baka dumating ang araw. Sa pamantayan ng Ama, titimbangin tayo. Now, hindi sinabi ng sulat na wala kang bigat. Hindi sinabi ng sulat na wala kang silbi. Sinabi ng sulat, tinimbang ka. At napatunayang walang bigat? No, hindi niya sinabi. Tinimbang ka, sabi niya, kay Haring Belsasar. Ngunit kulang. Imagine ninyo na yun ang sabihin sa atin balang araw sa pagpupumilit natin na gawin ang mga bagay na nasa sanlibutan at isinasantabi natin ang gawain ng Ama. Hindi minawala ng Ama na tayo may pananampalataya. Yes, may pananampalataya tayo. Pero sa gawa, may kasama bang gawa? Gumagawa tayo, yes. Pero ginagawa ba natin to the fullest? Ginagawa ba natin yung buong ating makakaya? O ginagawa lang natin yung mga spare parts natin? O spare time natin? Ano po? Maalala niyo yung kwento ng dalawang nagbigay ng kanilang ikapo o kanilang handog, isang mayaman at isang bao. Yung mayaman nagbigay ng kanyang parte ng kanyang salapi.
Yung bao na nagbigay ng isang kusing, ibinigay niya yung kanyang buo. Anong sabi ng ating rabbi? Umuwing mas kinalulugdan ng ama yung bao na nagbigay ng kanyang kabubuhay kaysa doon sa mayaman na ilang ulit ang laki sa presyo o halaga kaysa doon sa bao. Bakit? Ibinigay lang niya ay kapiranggot. Yung hindi niya kailangan. Tandaan po ninyo, ano po? Kailan tayo nagbabasa ng Biblia? Tabi-tabi po, ano po? Saka lang nagbabasa ng Biblia kapag araw ng Sabado. Kapag may spare time ba tayo ba nag-aaral sa salita ng Ama o inaasahan lang natin na makakarinig tayo ng aral ng Ama kapag araw ng Sabado? Now, hindi masama. Pero, hindi ba mas mabuti kung mas dadagdagan natin ang ating mga pangunawa? Bakit? Para maturuan natin ang ating mga anak, maturuan natin ang ating mga apo. Bakit? Hindi tayo dapat mamatay at ipipikit ang ating mga mata na walang mananampalatayang magmamana. Sayang ang ating pananampalataya. Tandaan ninyo. Isipin ninyo yung 5 kapatiran natin na pumunta ng Negros. Iniwan yung 5 pamilya. Iniwan nila yung kanilang mga asawa at mga maliliit na anak. Wala silang iniisip na kung may makakain man o wala sinong mag-aalaga sa kanila. Paano pag may nangyaring sakuna sa kanila or whatsoever. Wala, hindi nila inisip yun. Silang mga libay pumunta, nangangasaba ngayon sa Negros Oriental. Bakit? Dahil yun ay gawain ng Ama na binigay sa kanila. Now, sa tingin ninyo, hindi iingatan ng Ama yung kanilang mga pamilya? Iingatan nila. Bakit? Nagtitiwala sila kay Amang Yahweh na hindi sila pababayaan. Ganun dapat ang ating pananampalataya. Yung unahin natin ang mga gawain ng ating Ama. Dahil sayang ang pananampalataya ibinigay sa atin. Tandaan niyo ang kwento na kung hindi ito ibibigay sa atin at hindi natin kayang gampanin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin, baka ibigay sa iba. Huwag naman po sana. Ano po? Kaya sabi ni Saulo, sana tayong mga nananampalataya ay hindi na dapat iniisip yung makasanlibutan kundi yung mga nasa itaas. Kung totoong tayo binuhay. Mula sa pagkamatay ng ating rabay. Verse 2, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Abay mga kapatid ko, hindi masama na tayo maghanap buhay. Yes, dahil ako naghahanap buhay pa rin. Ako'y naghahanap buhay pa rin. Dahil nag-aaral pa yung aming mga anak. Pero hindi sana natin dapat makalimutan yung gawain natin at yung pangarap natin na i-redeem yung mga bagay na hindi natin nagagawa sa tamang panahon. Ilagay natin sa puso natin, sabihin natin sa ating Amang Yahweh. Dahil siya'y maunawain. Ano po? Maaalala ng Ama at makikita niya kung ano yung pangangailangan mo. At alam din niya kung tayo nagkukulang o hindi. Ang ikinakatakot ko ay baka tayo ang gumagawa ng ating excuse. Tayo ang gumagawa ng ating excuse. At yun ang makita ng Ama. Tayo nang nag-i-excuse sa ating mga sarili, hindi na yung pagkakataon. Tayo nang gumagawa ng excuse. Sinabi na namin sa aming mga anak balang araw, ano po? Now, kapag dumating yung panahon na yun, uwi na kaming mag-asawa at gaganapin namin ang gawain ibinigay sa amin ng aming Ama. Malalaki na sila. At alam ko, hindi sila pababayaan ni Amang Yahweh. Ano po? Binigyan tayo ng Ama ng panahon para ganapin ang ating mga responsibilidad dito sa lupa, sa ating mga mahal sa buhay. Lahat ng tao ay bibigyan ng Ama ng pagkakataon para sa kanyang mga mahal sa buhay. Itaga nyo yan sa bato dahil alam ni Amang Yahweh. Siya ang nag-ordain ng kasal. Kaya alam niya ang pangangailangan ng mag-asawa at ng mga magulang. Alam niya. Hindi niya nakakalimutan. Pero nagbigay din siya ng panahon para sa gawain sa kanya. Nagbigay din siya ng panahon gawain sa kanya. Ang una nating gawain bilang mga magulang, aralan ang ating mga anak ng kanyang mga salita. Otherwise, sayang ang pagkakataon. At tayo binigyan niya ng pagkakataon magkapag-asawa at magkaanak na hindi natin maaaralan ng ating mga anak at mga apo balang araw. Sayang.
ang panahon. Huwag nating ibigay lang yung mga nasa material na nakikita natin. Unahin natin na ipangaral ang salita ng Ama. Verse 3, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ng Mesyas sa Ama. If that is true, na tayo nga'y totoong nananampalataya. Ano po? Kaya, bilang pagpapala sa mga nananampalataya, ano naman ang ating hinihintayin? Ano po? Ano bang hinihintay natin? Ito, Salmo. Puntahan natin ang aklat ng Salmo 37:25. Salmo 37:25. Kung uunahin natin ang pananampalataya, ano yung mga benepisyo natin? Ano yung mga pagpapala natin? Baka hindi nyo alam yung mga pagpapala pa natin. Baka sabihin nyo, puro trabaho na lang. Walang pagpapala. Ito, tandaan ninyo. Kung sa mga kapatid po natin na totoong nananampalataya at tayo ay kasama sa mabibilang na totoong nananampalataya, ito ang ibibigay na pagpapala. Maliban sa buhay na walang hanggan, ito. May buhay na walang hanggan pa, ito pang mga dagdag. Salmo 37:25. Ito sabi niya, ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid. Now, sino daw ang hindi niya nakita? Yung matuwid. Yung gumaganap sa kalooban ng Ama. Yung nananampalataya sa pagkamatay ng ating Rabbi Yeshua na siya binuhay na muli. Kaya sabi niya, ako'y naging bata, ako'y matanda na, gayon may hindi ko nakita ng matuwid ay pinabayaan. Hindi daw niya nakita na ang matuwid ay pinabayaan. Pag sinabing hindi pinabayaan, hindi daw niya nakita na siya ay nagutom. Hindi daw niya nakita na siya namatay sa sakit. Hindi daw niya nakita na siya nangailangan at hindi binigyan. Hindi daw niya nakita. Ibig sabihin, ang matuwid pag nangailangan, mayroon at mayroong pagpapalang darating. Hindi siya mamamatay na dilat ang mata sa gutom. Bakit? May magpapala. Maalala niyo si John na pinakain ng mga ibon sa ilang? Ano po? Pinakain siya ng ibon sa ilang. Kumain ng mana. Kumain ng balang at kung ano-ano pang mga bagay ang pagpapala ng Ama araw-araw. Si Elijah, ano po? Na pinakain ng Ama. Yung nasusulat sa Mateo chapter 6 verse 33, nung sabi niya, hanapin muna nating higit ang katwiran ng Ama at ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay na ninanais natin para sa ating sarili at para sa ating mga mahal sa buhay ay idadagdag sa atin. Yun ang nakakalimutan natin. Kaya sabi dito, kailanman ay hindi ko nakita ng matuwid ay pinabayaan. Hindi pa yung natatapos. Ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. At ang kanyang lahi, nang imagine ninyo na ikaw ay magulang at ikaw ay matuwid at pinagpipilitan mong gawin ng kalooban ng Ama. To the extent na ibubuhos mo ang sarili mo para ganapin ang kalooban ng Ama. Ikaw daw ay kanyang hindi niya pababayaan. And ang lahat ng iyong lahi ay hindi niya hahayaang magpalimos ng tinapay balang araw. Hindi daw sila maghihirap. Mayroon at mayroon silang pagpapala. Yun mga kapatid kung minsan nakakalimutan natin. Yung benepisyo ng isang tunay na nananampalataya. Now, tandaan ninyo, sinabi ko, yung benepisyo, yung pagpapala ng tunay na nananampalataya. Pag sinabing tunay, walang excuse sa pagsunod sa kalooban niya mangyawi. Walang excuse sa kanyang pagsunod sa kanyang mga salita. Yun ang tunay na nananampalataya. Sa atin, na nagsasabing may pananampalataya pero hindi nakagaganap, may mga excuse tayo. Now, at the end of the day, sana maunawaan ng Amang ating mga excuse. Yun ang ating hinihingi. Pero ano bang sabi ni Apostol Saulo? Wala kang excuse, tao. Yun ang sinabi ni Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. You have no excuse. Bakit? Dahil ipinaunawa sa iyo ang salita ng Ama. Ipinaunawa sa atin ang ating mga responsibilidad. Ipinaunawa sa atin ang kanyang mga lituntunin. Wala tayong excuse at the end of the day.
Hindi natin pwedeng sabihin na ngailangan kasi ako, kaya kailangan kong magtrabaho ng araw ng Sabado. Kasi yung mga anak ko magkasakit, kasi yung mga apo ko may ganito, kasi yung mga anak ko may pangangailangan sa school, kasi yung mga anak ko may pangangailangan. Nakalimutan mo yung sulat. Mateo chapter 6 verse 33. Aklat ng mga awit 37 verse 25. Isulat po ninyo. Kaya sabi ko, mainam ang lapis kaysa sa mahabang memorya. Ano po? Verse 28. Ibababa ko lang pong pagbasa. Sapagkat iniibig ni Amang Yahweh ang kahatulan at hindi pinababayaan ang kanyang mga banal. Sila'y iniingatan magpakailanman. Ano sabi niya? Ang mga matuwid, sabi niya, hindi pinabayaan. And then sabi niya, ang kanyang mga banal, sabi niya, uli, hindi niya pababayaan. Yun ang benepisyo ng isang tunay na nananampalataya. Yun ang kanyang pagpapala. Hindi siya iiwanan ni Amang Yahweh saan man siya magpunta. Dala-dala niya ang bendisyon ni Amang Yahweh. Hindi siya, ito yung kaya nga nasusulat sa kanya yung sinasabi sa Isaiah 54 verse 17, walang almas na nilikha na magtatagumpay laban sa iyo. Bakit? Ang gabay ni Amang Yahweh is to you. Wherever you go, saan ka man magpunta, wala kang takot. Dahil iingatan ka ni Amang Yahweh. Pag hindi pa panahon at may gawain ka pa kay Amang Yahweh, hindi ka mamamatay kahit anong gawin nila sa iyo. Yun ang sinasabi sa aklat ng Isayas. Ito ang pagpapala ng mga tunay na naglilingkod. Ito ang pagpapala ng mga tinatawag na mga banal. Ano po? Sana kasama tayo, ano po? Salmo chapter 94 verse 14, ito pa. 94:14, ito. Damdamin natin ang pagpapala ng mga banal. Huwag nating sundin ang kautusan ng ating mga puso. 94:14, ito pa. Sapagkat hindi itatakwil ni Amang Yahweh ang kanyang bayan, ni pababayaan man niya ang kanyang mana. Hallelujah. Tayo ay mga bayan ng Ama. Hindi lang po yung bayang Israel ang tinutukoy dito. Kasama tayo ng mga idinugtong sa pangako. Kasama tayo sa bayan. At kung ang bayang Israel ay tinatawag niyang mana, kasama din tayo sa kanyang mana. Kaya pag sinabi niyang hindi niya pababayaan ang kanyang mana, sabi niya, at pababayaan ang kanyang mana, tayo yun. Hindi niya tayo pababayaan. Tandaan mo kapatid ko, hindi magpapabaya ang Ama sa kanyang pagpapalang pangako. Ito pa, Joshua chapter 1 verse 5. Ito'y sinabi niya kay Joshua. Pero ito'y sasabihin din niya sa atin. Bakit? Dahil kasama tayo sa lingkod na kanyang pinili. Joshua chapter 1 verse 5, Yehoshua. Sabi niya, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Walang kaaway ang makapaggagapi sa iyo. Walang kaaway ang makakaharap sa iyo. Yung mga tumutiligsa sa iyo, yung mga nangiinsulto sa iyo, mga kapatid ko, mawawala yung mga yung nakatayo ka pa. Ha? Yung lahat ng mga kaaway mo, lahat ng mga namumuhi sa iyo, lahat ng mga kumukontra sa iyo, lahat ng mga nangiinsulto, mga kapatid ko, nakatayo ka pa rin, pero sila wala na. Itataas ko ang kamay ko, dahil maraming insulto akong naranasan sa buhay. Maraming insulto akong natanggap. Maraming mga insulto akong natanggap. Yung pagbintangan ako ng mga bagay na hindi ko ginawa. Pero hindi ako nagreklamo. Sabi ko, Amang Yahweh, sabi ko, alam mo kung sino ang tama at mali. Kung may kasalanan man ako, sabi ko, patawarin mo ako. Pero ikaw nakakaalam kung anong tunay na nangyari. Ikaw na pong bahala sa kanila. Hindi po ako nag-isip ng masama laban sa kanila. Bakit? Dahil ito'y hindi ibinigay sa akin na magkaroon ng masamang balakin para sa kanila. Ito yung pangako ng Ama sa atin. Darating ang punto na tayo po iinsultuhin, ipipersecute yung iba sa atin, pero mga kapatid ko, tandaan niyo ang sulat na sinabi ng ating Ama, vengeance is mine. Ako maghihiganti. Let Father Yah decide kung anong ganting ibibigay niya sa atin.
Ano po? Ang mabuti natin gawin, ipanalangin natin sila na sana magbago sila ng kaisipan bago dumating yung parusa ng Ama. Ano po? Walang makatatayo sa atin. Huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong matakot sa mga darating na inyong mga kaaway sa buhay. Mga problema sa buhay, kasama na dito, kaaway din natin sa buhay. Pampadagdag, lakas ng pananampalataya. Hindi pangpahina. Ano po? Unang Samuel, chapter 12, verse 22. Ito pa, mga sinabi ng ating rabay para tumatag ang ating mga pananampalataya. Unang Samuel, chapter 12, verse 22. Ito pa. Unang Samuel, chapter 12, verse 22. Sapagkat hindi pababayaan ni Amang Yahweh ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan. Sapagkat kinalulugdan ni Amang Yahweh na gawin kayong bayan niya. Anong sabi niya? For His great name's sake. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya kung mapapansin ninyo, lagi kong panalangin na ginadagdag, sa ikaluluwalhati ng yung napakadakilang namang Yahweh, huwag mo kaming iiwanan at pababayaan. Sa ikaluluwalhati ng yung dakilang pangalan namang Yahweh, mangyari nawa ang iyong kagustuhan. Sa ikaluluwalhati ng kanyang napakadakilang pangalan, naway manatili tayo sa ating pananampalataya. For His great name's sake, anong sabi niya? Hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Yun ang pangako sa atin. Yun ang pagpapala ng isang matuwid. Yun ang pagpapala, po, ng isang tunay na nananampalataya. Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 9. Ito pa ang dagdag. Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 9. Ayan. Korinto, chapter 4, verse 9. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inululugmok, ngayon may hindi nangatitinag. Darating ang araw, ganito mangyayari sa atin. Pero regardless na ano man ang mangyayari sa atin sa susunod na mga araw, manatili po tayong nananampalataya. Ang Ama ang nangako sa atin, hindi na tayo iiwan o pababayaan mo. Ano po? Ito pa, Hebreo chapter 12. Ito yung pag-asa natin bilang nananampalataya. Kaya huwag kayong magulumihanan, huwag kayong matakot, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang Ama ay hindi natutulog. Tandaan niyo yung kwento. Ang Ama ay hindi natutulog at hindi siya magpapabaya sa kanyang pangako. Hebreo chapter 12. Chapter 12. Chapter 13 kako sana. Hebreo 13 verse 6. Not 12. Hebreo 13 verse 5. Hebreo 13 verse 5. Mangilad kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin at sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Now, imagine ninyo, di ba ito yung pinoproblema nating mga magulang? Na baka ang ating sahod ay kulang, yung ating mga pagkain ay kulang, yung ating mga pangangailangan ay hindi mapunan, yung ating mga obligasyon ay hindi maganap, hindi mangyari. Bakit? Dahil tayo kulang. Dahil kung minsan yung ating panahon nauubos sa pag-aaral ng Biblia, nauubos sa paggawa ng kalooban ng Ama. Kaya kung minsan tayo nababagabag. Ito ang sabi ng rabay. Mangilad kayo sa pag-ibig sa salapi. Huwag niyong unahin ang magtrabaho ng 24/7 na hindi na kayo magpapahinga para lang sa ikabubuhay ninyo. Huwag kayong lumiban sa araw ng pagsamba para lang kayo maghanap buhay. Bakit? It's greediness. Kapag pati araw ng pagsamba ay ginamit natin sa paghanap buhay. Ito'y hindi ginawa para sa atin para maghanap buhay. Ginawa ang araw ng Sabado para magpahinga ang ating mga pagal na katawan. Greediness na kapag ito'y ginawa pa natin. At kung mapapansin ninyo sa ating pagiging greediness, yumaman na ba tayo? Napunan ba natin yung ating mga pangangailangan sa habang panahon? Dahil sa ating greediness na paghahanap buhay maski araw ng pagsamba, hindi.
baka kung hindi nyo napapansin, mas lalo tayong nangangailangan. Kaya anong sabi ng ating Ama? Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Ano bang sabi doon sa unang Timoteo chapter 6 verse 10? Isulat nyo ito mga kapatid na dagdag. Ano po? Money is the root of all evil. Yan ang nakasulat sa unang Timoteo chapter 6 verse 10. At ang salapi, ano sabi niya? The love of money is the root of all evil. Hindi yung salapi ang nagpapasimula na ugat ng kasamaan. Yung pag-ibig natin sa salapi. At paano nangyayari yung pag-ibig natin sa salapi? Pag ipinapanguna natin ang ganitong mga kayamanan bago kay Amang Yahweh. Yun ang nagiging pag-ibig natin sa salapi. Na pati araw ng pagsamba ay ginagamit natin para maghanap buhay, para punan ang ating pagkukulang. Talagang kapatid ko, lagi kang magkukulang kung yun ang yung gagawin. Subukan mo si Amang Yahweh, kapatid. Subukan mo si Amang Yahweh. Kaya sabi niya, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Be content. Yun ang, alam nyo, isang maliit, isang salita na napakahirap nating unawain. Be content. At kung titingnan ninyo sa lahat ng mga nangyayaring mga kabagabagan sa ating buhay, dahil sa salitang content, hindi tayo nakontento kung ano yung mayroon. Lahat, halos lahat. Balikan ninyo yung mga buhay ninyo. Puntahan ninyo, balikan ninyo yung panahon na nababagabag kayo. Balikan ninyo yung panahon na namumroblema kayo. Balikan ninyo lahat. At lahat ay dahil sa ating pagiging greedy. Ano yung greed? Sakim. Gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganon, gusto natin magkaroon ng ganito, gusto natin magkaroon ng ganon, gusto natin ng... Puro gusto natin. Wala tayong inisip na gusto ito ni Amang Yahweh. Gusto natin. Masama ba? Hindi masama. Ulitin ko, hindi masama. Ang nagiging masama, kapatid ko, ito yung naging una mong nasa puso bago si Amang Yahweh. Yun ang nakalimutan mo. Hindi ka nakontento kahit kailan. At ang tao sa kanyang sariling kaisipan hindi makukontento kahit kailan. Hindi siya makukontento kahit kailan. Obserbahan ninyo ang sanlibutan. Ang mga mayaman lalong nagpapayaman. Walang kontento yung mga yan. Darating ang panahon, ganun din tayo kung hindi kayo titigil. Bakit? Dahil wala rin tayong kontento sa buhay. Eh sabi niya, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sabi sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan na hindi kita papagkulangin. Hindi ka magkukulang, sabi ni Mang Yahweh. Kung unahin mo ako, yun ang nakalimutan natin. Hindi ka magugutom kung unahin mo ako. Hindi ka mangangailangan kung uunahin mo ako. Yun ang nakalimutan natin. Ano po? Awit, chapter 25, verse 13. Malapit na po kung tumigil dahil ako'y mag-ordain sa Negros. Ay tapos na. Chapter 25, verse 13. Tapos na daw. So, tatapusin ko nga itong ating aral. Tapos na, darling? Okay. Salmo 25:13. Salmo 25:13. Ang kanyang kaluluwa, meaning yung taong matuwid, yung tapat na lingkod, ang kanyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawaan. Now, pag sinabing kaginhawaan, huwag niyong isipin na siya ay nakatira sa mansyon. Huwag niyong isipin na siya ay may 5 sasakyan. Huwag niyong sabihin na siya ay may dalawang bahay. Malawak yung kanyang pag-aari. Hindi po yun ang kaginhawaan na binabanggit dito. Ang kaginhawaan dito ay yung siya ay maayos ang buhay, kumakain kahit pa paanong 3 beses ang araw, maayos ang kalusugan, maayos ang mga anak, maayos ang isang bahayan. Yun ang maginhawang buhay. Tandaan po ninyo, baka magkaiba po tayo ng salita.
Baka sa inyong maginhawa, meron kang mansyon, meron kang milyones sa bangko, may pera ka sa bangko, meron kang maluwang na pag-aari, meron kang maraming ari-arian. Abay mga kapatid ko, maling kaginhawaan yung iniisip mo. Yun ang mga kaginhawaang makasanlibutan. Pero ang kaginhawaan kung kayo na mag-asawa, maayos ang inyong mga kalusugan. Ang inyong mga anak, maayos din ang kanilang mga buhay. Walang mga sigalot, walang mga problema. Kumakain kahit papaano 3 beses ang araw. Ang inyong mga apo masisigla, matuwain. Kumakanta kapag araw ng pagsamba. Yun ang maginhawang buhay. Hindi yung ginhawa ng sanlibutan ng tinutukoy ko dito. Ano po? Sana po magkaroon tayo ng pangunawa. Dahil baka ibang kaginhawaan yung iniisip ninyo. Dahil kung mapapansin ninyo, maliban kay Solomon na naging hari at kay David na naging hari, sa mga sinabing mga maginhawang buhay sa lumang tipan, hindi po sila ganun kayaman. Okay lang po, maayos po yung buhay nila, yes. Pero hindi po sila ganun kayaman. Ano po? Kaya wag nating pangarapin na maging mayaman. Ano? Tandaan ninyo, money is the root of all evil? No. The love of money is the root of all evil. Ang 13, ang kanyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawaan at mamanahin ng kanyang binhi ang lupain. Mamanahin ng kanyang binhi, yung kanyang mga anak at mga anak at mga anak, mga apo sa tuhod, na naturuan sa aral ng Ama. Mamanahin ang kanyang pananampalataya at balang araw, katulad din niya na magmamana sa lupain. This earth, ang ibig sabihin, ang lupang titirhan ng ating mga kapatirang kasama natin dahil bababa ang kaharian ng Ama dito sa lupa na nakikita natin na mamanahin natin at ng ating mga anak. Dahil tandaan ninyo, ang nakalagay sa Mateo, ano bang nakalagay sa Mateo para maunawaan natin ang kwento na mamanahin ng kanyang binhi ang lupain? Ano bang sabi dito sa Mateo chapter 5? Na mamanahin. Mateo chapter 5. Puntahan natin si Mateo chapter 5 para maalaman natin ng kwento kung sino yung magmamana ng lupa. Sabi dito sa chapter 5. Ito, chapter 5 verse 5. Ito ang sinasabing mamanahin natin na sinasabi sa aklat ng mga awit. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Hindi yung lupa ng kanilang mga magulang natatamnan na sila magsasakap, no, hindi yun ang lupa ang sinasabi dito. Ang lupa ay yung lupa na titirkan ng kalangitan ng Ama. Kaharian ng Ama na bababa dito sa lupa. Yun ang lupa na mamanahin ng mga maaamo. Pag sinabing mga maaamo, yung mga mababang loob na gumaganap sa kalooban ng Ama. Ano po? So I pray na nauunawan natin ang kwento, mga kapatid. Sa buhay natin ito, alin ang uunahin natin? Yung kagustuhan ng ating mga puso o yung ganapin ang pananampalataya na binigay sa atin at maramdaman natin ang mga pagpapala o benepisyo ng isang tunay na nananampalataya. Tayo pong mamimili. Ano po? Tayo pong mamimili. Ito pa, Proverbio chapter 13 verse 22. Kawikaan chapter 13 verse 22. Ito pa dagdag. Proverbio 13:22. Yan. 13:22. Ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Ouch. Ang mga matuwid daw ay mamanahin ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga maiiwanan. Ano man yung maiiwan ng kanyang ama, legacy, or anumang mga pagpapalang ibinigay ng Ama sa kanya ay mamanahin ng kanyang mga anak at ng kanyang mga anak. Meaning hindi mawawala sa kanilang lahi. Yung lalong-lalo na yung pagpapalang pananampalataya na sana sa ating mga magulang
ito yung gawin nating life mission na maipamana sa ating mga anak, sa ating mga apo yung ating pananampalataya. Sayang ang pananampalataya na ibinigay sa atin ng ating ama at ng ating rabay. Huwag nating sayangin yung dugo na nabubo sa tulos kung hindi natin papagtibayin ang ating mga pananampalataya. Wala pong katulad si Amang Yahweh. Mag-isa lamang po siya dito sa lupa. Sabi nga niya, siya at siya lamang at wala nang iba. At napakabuti ng Ama. Gusto po ng Ama na maranasan natin ang kanyang kabutihan. Kaya sabi nga dito sa Salmo chapter 71 verse 19, mga awit 71:19. Awit 71:19. Awit 71:19. Ang iyuring katwiran, o Amang Yahweh, ay totoong mataas. Ikaw na gumawa ng mga dakilang bagay, o Ama, sino ang gaya mo? Walang katulad si Amang Yahweh. Siya, imagine niyo, siya ang lumikha sa atin, siya ang nagbibigay ng ating pagpapala, siya ang tumutulong sa atin sa araw-araw para ganapin ang kalooban niya, siya ang nagbibigay sa atin ng pangunawa at kaalaman para maunawaan natin ang kanyang salita at maganap natin, at siya rin ang nagbibigay ng mga pagpapala para maganap natin ang kanyang kalooban. Saan ka pa maghahanap ng kasing katulad ng Ama? And at the end of the day, ititira ka pa niya sa kanyang kaharian balang araw bilang tapat na lingkod na gumaganap ng kanyang kalooban. Naku, huwag nating kalimutan. And then sabi niya dito sa Jeremiah chapter 17 verse 10, punahan natin si Jeremiah, sa kanya tayo nagsimula, baka sa kanya rin tayo magtatapos. Ano po? Dahil alam ko 12:30 na rin dyan sa inyo. Jeremiah chapter 17. Jeremiah 17:10. Ako si Amang Yahweh ay sumisayasat ng pag-iisip ng tao. Now, narinig natin kanina, nasa puso ng tao walang mabuti. Na dahil sa kasamaan sa puso ng tao, nagsisi ang Ama sa kanyang paglikha sa atin bilang tao. Pero dahil din sa awa ng Ama, nagpadala siya ng kanyang mga lingkod. Hanggang dumating sa punto na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para siya ang humango sa atin sa tiyak na kamatayan. At ipinangako sa salita ng Ama na ang lahat ng sino mang mananampalataya doon sa dugong nabubo sa tulos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan balang araw. Naku. At ito yung ating minanang pagpapala. Mapalad tayo mga kapatid ko dahil bihira sa sanlibutan ang nakakaunawa sa kanyang salita. Narinig natin yung patutuo ni kapatid na Teresa, anumang mga salita ang sabihin mo sa isang tao kung sarado ang kanyang kaisipan dahil hindi sa kanya nakita yung kanyang kagustuhan na matuto sa salita ng Ama. Sarado ang kanyang kaisipan. At hindi ibinigay sa kanya ang pagpapalang pangunawa at kaalaman. At ganun din sa marami sa sanlibutan. Pero tayo ay mapalad na nakaunawa ng kanyang salita at gumaganap sa kanyang kalooban. Huwag nating sayangin yung pagkakapili sa atin na manampalataya. Huwag nating sayangin. Ano man po yung ang ating nasa kapusuan, alam ni Amang Yahweh. Huwag naman sanang makita sa ating kapusuan na mas ipinapanguna natin ang mga gawang sanlibutan at mga material na bagay na pinapangarap ng sanlibutan. Sana hindi tayo kasama. Kundi sana sa mga puso natin ngayon, inapalitan ng pusong nakakaunawa. Yung inisip ni David, nung siya nagkasal, sabi niya, Amang Yahweh, sabi niya, gawan mo ako, likhain mo sa akin ang bagong puso. Make me a new heart. Sana bago na yung puso natin. Nang hindi na pusong sanlibutan. Sana yung puso natin, inasir na ng salita ng Ama. Sana yung puso natin
nag-iisip kung ano yung makakabuti sa gawain ng Ama. Sana ang puso natin hindi lang para sa ating mga sarili at para sa ating mga mahal sa buhay dito sa lupa. Isipin natin yung mga nasa itaas, sabi ni Saulo. Yun ang una nating isipin. At napakadakilang gawain yung ginagawa ng ating mga kapatiran sa Negros. Yun ang pinakaisa sa mga dakilang gawain na tayo ay mangangaral at hindi natin aalalahanin yung ating mga asawa at mga anak. Bakit? Dahil iniisip natin na sila hindi pababayaan ng ating Ama. Yun ang isa sa mga dakilang gawain. Bakit? That is the unselfishness. Yun ang unselfish love. Na sa kagustuhan nilang may pangaral ang mabuting salita ng Ama, iniwan nilang kanilang mga mahal sa buhay. Wala na po kung nakikita mas dakila pa doon na gawa ng tao. Ano po? Wala na akong nakikita pang dakila pa doon. At tayo naman ay nakikisama sa kanila, therefore kasama tayo. Bakit? Yung mga ipinapadala ninyong mga tithes at mga love offering, kasama yun sa kanilang dinala. Dahil 150,000 plus ang kanilang dalang baong. Para hindi sila gusto lang kawawa doon sa pupuntahan nila at hindi sila maging pabigat. Saan galing yun? Galing sa ating sama-samang tulong. So kasama tayo sa mga kapatiran natin na nagpadala sa kanila para mangaral ng kanyang salita. At kung hindi dahil sa atin na nagbibigay ng kanilang mga ikapo at mga tanging handugan, paano natin magagawa ang kalooban ng Ama? Ano po? Kaya napakadakila ang gawain ibinigay sa atin at kasama tayo. Yung masama na tayo sa gawain ganoon ay napakapalad ng atin. Ano po? Kaya magpatuloy po tayo sa gawain ng Ama na ibinigay sa atin para makamtan natin yung mga pagpapala. Sigurado, hindi kalilimutan ng Ama ang gawain ganito sa bawat isa sa atin. At yung mga naiwanan ng ating mga kapatid at mga pamilya, I believe, hindi sila iiwanan ng Ama at pababayaan. Ano po? Kaya sabi dito, huling salita natin sa chapter 17, verse 10 ng Jeremiah, "Ako si Amang Yahweh ay sumisiyasat ng pag-iisip ng tao. Ating tinatarok ang mga puso." Bakit? Upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad at ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Hallelujah. Ang gawain ibinigay sa atin ay dakila dahil si Amang Yahweh ang nag-ordain ng gawain ito. Kaya ako'y mananampalataya at aasa na hindi kalilimutan ng Ama ang gawain ating ginagawa. Bakit? Dahil ito'y para sa ikaluluwalhati ng kanyang dakilang pangalan. Hindi sa ating karangalan. Hindi sa karangalan ng kung sino pa man. Dala-dala nila ng ating mga kapatid ng lahat ng kanilang magiging gawain ay para sa karangalan at kaluwalhatian ng ating Amang Yahweh at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya, talasasin po natin ng kwento ano po. Ang kagustuhan ng ating mga puso ay masama. Pero sa atin na nananampalataya, na humiwalay na sa kagustuhan ng ating mga puso. Dahil tayo ay nabuhay na maguli. Dahil sa pagkamatay ng ating Rabbi sa tulos, ginagawa natin ang kalooban ng ating Ama. At dahil dito, mararamdaman natin ang mga pagpapala na binanggit sa atin. Lalong-lalo na sa aklat ng mga awit, 37 verse 25, at aklat ng Hebrew chapter 13 verse 5. Kung lahat ay makakalimutan ninyo na mga aral na ibinigay ng Rabbi ngayon. At least, 3 ang gusto kong isipin ninyo. Lucas chapter 12 verse 34, na kung nasaan ang inyong kayamanan, meaning kung nasaan ang inyong mga pag-iingat at inyong mga mas pinapahalagahan sa buhay, ando doon ang inyong puso. Sana naman doon sa Lucas chapter 12 verse 34, ang kalooban ng Ama ang nasa puso natin. And then yung pagpapala ng mga matuwid, Salmo 37 verse 25, kahit kailan ay hindi pinabayaan ang mga matuwid, at ang kanyang mga lahi ay hindi magmamalimos ng tinapay. Hindi sila maghihirap kailanman. And then, chapter 13, verse 5 ng Hebrew, the reason being, marami tayong mga kabagabagan sa buhay ay dahil sa puntong hindi tayo nakontento. Sana naman
makontento na tayo sa buhay ngayon. Bakit? Dahil si Amang Yahweh na nagsabi, kung uunahin mo ako, hindi ka magkukulang kahit kailan. Dahil hindi kita pababayaan o iiwanan mo. Mga kapatid, ito po yung kwento ng Rabay. And I pray, ito'y naunawaan po natin at sana, lalo kung nagtumibay ang ating mga pananampalataya at magkaroon po tayo ng inspirasyon na ipagpatuloy ang gawing ibinigay sa atin at ang maging misyon nating mga magulang at mga lolo at lola, ipamana natin sa ating mga anak at sa mga apo ang ating pananampalataya para sa mga susunod na lahi. Ito po ang ating aral mga kapatid at muli, salamat po sa inyong lahat at purihin ang ating Amang Yahweh at ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Mabuhay ang ating Amang Yahweh, mabuhay ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Magandang gabi po at magandang tanghali po sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Pastor.